Okay. Well, Batch 13, pakilabas ng libro at ngayon sisimulan natin ang ating lecture na ang title ay, naku, Negosyo at Di Usyoso. O last time na napag-aralan natin yung introduction ng ano ba ang negosyo at bakit natin kailangan pasukin ang pagnenegosyo. Bakit mahalaga ang pagnenegosyo? Bago tayo magtuloy, gusto kong ipakilala kami ang BVG Accounting and Business Consultancy. Ito ang aking negosyo. At syempre, kasama natin ang BVG Foundation. Ako, sa aming negosyo ay we offer lahat ng may kinalaman sa pagnenegosyo, pag-conceptualize, pag-startup, pag-put up, pag-setup, hanggang sa mga audit niyan, mga taxation, no? Lahat 'yan. Oh, internal, external audit, lahat ng mga pati accounting software or ERP, meron tayo niyan, no? At ako naman ay ang inyong magiging speaker. Tinatawag nila akong Doc Bench, no? Kasi nga ay graduate tayo ng MBA tsaka DBA ng Business Administration. At syempre tayo ay CPA din. Batch 13, negosyo at di usyoso. Syempre, dapat hindi lang tayo puro chika-chika. Dapat naa-apply natin at unti-unti nagagawa natin ang pagnenegosyo. Hindi yung puro chismis, chikahan lang, no? Kasi sabi natin, tayo ay napapalibutan ng mga matatalino, ng mga mayayaman, ng mga negosyante. O dapat napapalibutan talaga kayo, ha. Hindi lang yung nananatili kayong napapalibutan lang. Dapat kayo yung susunod na matalino, na mayaman, at negosyante. Kaya nga, pinapalibutan natin yung sarili natin or sumasali tayo sa mga grupo ng mga negosyante, grupo ng mga matatalino, mayayaman, kasi tayo yung susunod doon. Naks naman, ha. Kaway-kaway, kaway-kaway sa mga gustong yumaman dyan. Okay. Ngayon, gabing ito, malalaman natin na tayo ay ano ba yung dapat na pasuking nating negosyo. O, labas ang mga libro. Labas. Ito ang aking libro. At na umpisahan natin dito, yung introduction dito, na bakit ba mahalagang magnegosyo? Bakit natin papasukin? At na anong ibig sabihin ng salitang bisyo dito sa libro nating Bisyong Pagnenegosyo. Ako, napakaganda niyan, ha? At dito sa libro rin, may mga istorya tayo rito, no, ng mga ilang mga kabisyo natin. Kaya magandang nababasa ninyo. At dito rin sa bawat chapter din, may mga activity tayo dapat na sasagutan, gagawin. Kaya dapat meron kayong personal na libro para nasusulatan nyo ito. Dahil itong parang Biblia nito, no? Mga kabisyon, nire-ready ko na, nilalatag na namin, nire-ready ko na yung part 2 ng libro na ito. Kaya dapat meron kayong libro na ito. Batch 13, ang requirements, no, para makapagpasa ng simpleng business plan. Number 1, attendance. Dapat perfect attendance. Number 2, dapat meron kang libro. Kasi meron kang dapat guide na mapakita na sinusundan mo. Number 3, magpapasa ka ng business plan. At dahil doon, ipapasa namin ngayon sa mga donors at sponsors, no? At posibleng mapili yung inyong simple business plan at bibigyan kayo ng tulong sa puhunan. Kaya dito sa ating Vision Pagnenegosyo, matuto, at posibleng magkapuhunan o tumulong tayo isa't isa at syempre baka nga mapili tayo at mabigyan tayo ng puhunan. Okay ba? Naririnig ako, malinaw tayo, ha? Thumbs up nga, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Thumbs up. Gusto ko makita yung nagta-thumbs up. Yun, thank you. Oh, may papuso pa, hindi lang thumbs up, ha? Oh, sige, ha. Oh, ngayong gabing ito, ngayong araw na to, anong aasahan natin? Yung mga participants, no? Dapat meron tayong mga participants makikilala bawat isa, yung mga attendees. Sabi ko nga, kayo ay mga magkakaklase kasi kayo ang mga magkaka-batch. No? Kasi naka-batch 30 na tayo, may mga nauna na, batches 1 to 12. At naku, praise the Lord kasi 13 na, batch 13. At sa totoo lang, may mga kinakausap na kami ng mga sponsors, donors, para makatulong sana dito sa batch 30 na to. At yung iba rito naman, gusto lang makapakinig sa mga participants natin, no? Katulad ni Mels, nandiyan si Mels. At yung iba sa inyo ay gusto rin makapakinig. Yung iba nga, ano na uulit na lang kasi naka-attend na before at gusto lang talagang ulit-ulitin yung message, no? Siguro gusto tayong mapanood lagi. Pero okay naman yan, maganda talaga. Tuloy-tuloy pa ang pag-aaral at sana ma-memorize ng ma-memorize. At nag invite tayo din minsan ng mga investors or mga donors nito na umattend din dito. Sana nga meron tayo nandyan, no? Pero wala pa akong nakikita. Ini-invite natin yung ibang mga Rotarians. At syempre,
matuto tayo ng business plan at unti-unti maiisip natin paano ba natin susulat, gagawin yung business plan. At sana magkatulungan tayo. Okay. Oh, ano ba ang ibig sabihin ng salitang business? Ito na, no? Ito na. Nandito tayo sa libro natin. Nandun tayo sa page. Anong page tayo? Ito yung libro natin. Yun, page 13. Okay, nasa page 13 na kasi natapos na yung ating introduction ng libro. Pero dito, ibig sabihin, ano ang salitang ibig sabihin ng business? Tignan ninyo. Any activity that seeks to provide goods and services to others while operating at a profit. Dun muna. Sabi rito, kahit anong activity raw, anong gagawin mo, no, na magbibigay ka ng produkto, magbibigay ka ng serbisyo, kasi may mga naghahanap ng produkto o serbisyo, pero dapat for a profit. Dapat kumikita ka, no? Dapat meron kang sales minus yung ginastos mo, may matitira para sa iyo, no? At yung natira sa iyo, yun ang tawag doon profit, no? Tapos, sabi natin dito sa bisyong pagnenegosyo, hindi lang basta maka-provide tayo, hindi lang basta kumita. Dapat meron tayong deeper purpose doon sa pagkita natin. Kikita tayo. Kasi meron pa tayong gustong purpose bakit natin gustong yumaman or kumita. Alam ba ninyo, sabi rito, maraming nagsasabi kasi ang definition ng business for a profit, kita. Kita, no? Kita. Pero ang tinuturo natin sa bisyong pagnenegosyo, sa totoo lang, hindi lang basta kita. Ang gusto natin, magkaroon kayo ng relationship. Relationship sa customers, relationship sa bawat isa, magandang relationship sa donors, magandang relationship sa suppliers. Bakit? Bakit natin tinuturo ang relationship? Dahil kung meron tayong magandang relationship, lalo na sa customers, sa suppliers, sa bawat isa, nandoon ang pagkakataon nating kumita. Sabihin nga ninyo sa sarili ninyo, relationship. Yan, hindi ko man kayo naririnig pero gusto nating kumita, hindi lang basta-basta tayo ay makabenta. Ang gusto natin, makaprovide tayo ng goods and services sa ating mga customers, pero dapat nagbi-build tayo ng relationship sa kanila. Nakakakuha tayo ng mga loyal customers. Nakukuha ninyo? Thumbs up dyan. Naku, napakaganda niya. Napakaganda ng katuruan na yan, na dapat tayo, ang gusto pala natin, hindi lang pala makabenta ng minsan or kumita lang ngayon. Dahil ang gusto pala natin, makabuild ng relationship. Totoo yun, relationship. Mare, bumili ka naman ngayon. Bumili ka. Gusto mo ba kumita ka kaagad ng malaki ngayon at hindi na uulit si kumare? Naku, mali yun. Dapat kikita ka kahit maliit lang muna sa umpisa dahil ang gusto mo ma-establish yung relationship at uulit ng bibili sa iyo si kumare at nagkaroon ka ng relationship at kahit ano nang itinda mo later on, nako, doon titiwala na sa iyo at doon ka magkakaroon ng kita. At pagka nagkaroon tayo ng kita, dapat meron tayong deeper purpose kasi meron ng relationship. 'Di ba masaya yung pakiramdam na meron kang magandang na produkto, serbisyo at nagiging masaya yung pakiramdam ng customers mo kasi napapasaya mo sila, ikaw ngayon masaya rin. Kasi napoprovide mo yung kailangan nila, yung hinahanap nila. At dahil masaya sila, naku, willing na silang magbayad sa'yo ng kahit magkano. At later on, may gusto ka pang ibenta, naku, willing silang bumili. Naku, napakaganda niyan Pag sinabing business for a profit. Pero, hindi lang basta profit ang ibig sabihin natin dyan. Ang gusto natin, loyal customers or relationship. Magandang relationship din sa mga suppliers. Bakit? Kasi pagka nagkaroon tayo ng magandang relationship, bababa ang cost natin. Yung pinagbibilhan natin ng raw materials or ng mga produktong ibebenta rin natin, naku, bumababa ang presyo at ngayon nagkakaroon tayo ng magandang kita. Tapos ano pa? Relationship din sa bawat isa. Kasi meron kang benta, may kinikita ka rito. Meron kang kaibigan, meron kang kabatch, kabisyo, na meron ding isang klase ng business. Naku, pwede kayo mag-partner at magko-complement ng mga product services niyo sa bawat isa. Naku, mas dadami ang kikitain. At ngayon, meron tayong deeper purpose, nagkakatulungan tayo. Yumaman ang bawat isa at later on, yung mga tauhan natin, mga employees natin, meron din tayong magandang relationship sa kanila at sila rin naambunan ng yaman.
No? 'Di ba? Yan yung introduction natin eh. Na i-multiply mo yung paglago mo sa mga taong gusto mong makasama o gusto mong mga makatrabaho. Yan ang ibig sabihin ng salitang business. Alam nyo, any activity. O, sasama ang loob ninyo sa akin. Baka ganito ha. Kasi ganito, may kinukwento ako lagi dito tungkol sa salitang business eh. Ganito yon. Meron akong kunyari pinsan. Kunyari ang pinsan ko diyan dito sa participants natin o si Mel. Mel, no? Ah, sabi niya, meron akong dalang laptop. Kunyari na lang, laptop, no? Kasi nakita ko laptop. Sabi ko kay Mel, Hoy Mel, alam mo, itong laptop na to, mura ko lang nabili. Kunyari, yung laptop na yan ay 50,000 pesos. Pero nabili ko lang siya 25 kasi alam ko kung saan ako makakabili ng 50% off discounted. Pero nung nakita ni Mels, uy, pinsan, maganda yung laptop mo ah. Saan mo ba nabili yan? Naku, malayong lugar. Naku, nakakatakot. Medyo mahirap kasi delikado. Sabi kong ganyan, no? Magkano mo nabili yan? Nabili ko to. 35,000 lang. Naku, kasi dati siyang 50,000. Ngayon, 35 na lang kasi merong discount. O sa totoo ba, 35 lang ang bili ko? Di ba sinabi ko sa inyo kanina, 25,000 lang. O anong masasabi ninyo sa akin? Kasi sabi ni Mel, insan sabihin mo naman kung saan mo nabili yan kasi bibili rin ako, gusto ko ng laptop. Sabi ko, hindi, ganito na lang, pinsan. Gusto mo, bilhin mo na lang to. Kasi babalik na lang ako ron sa sunod na linggo. Hindi, ako na lang bibili, sabi ni Mel. Hindi, kasi mahirap. Delikado, ako na lang bibili. Bilhin mo na lang to, 35,000. O anong masasabi ninyo? Sabi pa nga ni Mels, sige sigurado ka, 35,000 lang. Sige ito, tapos bigyan pa kita ng pan-Jollibee mo para may pang-merienda ka. Sige, salamat ha. Anong masasabi ninyo sa akin? Masamang tao ba ako o hindi? No? Kasi sa pinsan ko yan eh. Pinsan ko tapos pinagkakitaan ko pa yung pinsan ko. No? Naku, ano ba yan? Kasi may alam akong knowledge, may alam akong information na kung saan nakakabili ng laptop. At sa totoo lang, nag-effort naman ako na nagpakapagod ako, bumili ako ng laptop. Kasi sabi natin, any activity, yun, business yun, any activity. Pero sa totoo lang, gusto mo bang pagkakitaan yung pinsan mo? 'Di ba? Parang masamang tao ako. Pero kung hindi ko kamag-anak, hindi ko kaano-ano si Mels, sasabihin, ganun ang nangyari. Sasabihin niya, Sir, saan niyo nabili yan? No? 'Di ba? Okay lang kasi ganun ang business talaga. Pero tignan ninyo kung ang serbisyo at pagbebenta ng produkto, serbisyo, any activity for a profit, ang gusto talaga natin kumita, sa totoo lang, ayun ang ibig sabihin ng business. Kahit sino, kung tutuusin, pwede nating pagkakitaan. Kasi any activity pero pag-aralan natin, tignan natin, kung pwede ba natin pagkakitaan yung ating kamag-anak o hindi, magagalit kayo sa akin. Kasi ganito naman ang gagawin ko. Kung ako yun, talaga, kung ako yan, sa totoo lang, bebentahan ko si pinsan ko ng 35,000. Naku, masamang tao ka talaga, Dok. Manlalamang ka talaga. Kasi bakit? Kasi ganito ang gagawin ko. Pinsan, kasi negosyo ko talaga ito. Kaya sa totoo, 35,000 ko ibebenta ito. Huwag mo nang alamin kung magkano ko talaga nabili. Pero ganito, bilhin mo ng 35,000 ito. Tapos, nakwenta ko, kumita ako ron. Later on, pinsan, alam mo ba, dahil kumita ako sa negosyo ko, bibigyan kita ng balato. Magbabalik ako sa iyo ng 10,000 pa nga eh. Hindi lang basta kung magkano man. Nakita ninyo? Kasi gusto kong ihiwala yung negosyo ko sa personal ko. Meron akong sariling activity para sa negosyo ko. Hindi ito yung personal kong activity. Nakukuha ninyo yung pagkakaiba? Thumbs up, thumbs up. Kaya meron tayo, ibig sabihin ng negosyo, nanlalamang ka. Totoo, nanlalamang ka. Kaya yung mga mayayaman dyan, manlalamang kayo. Nanlalamang ka kasi sa totoo lang, nabili mo ang paninda mo ng ganitong halaga, ngayon dinadagdagan mo. Bakit mo dinadagdagan? Kasi gusto mong kumita. Hindi naman pwede katulad nung araw na barter, palitan lang ng produkto na merong magkasing halaga. Yung manok mo, palitan ko ng isda ng ganito ring halaga, palitan tayo. Hindi, kasi ngayon, ang nangyayari ngayon, nagdadagdag na ng value. No, nagdadagdag ng halaga, bakit ngayon mas mahal yung manok mo kaysa sa iba? Di ba, merong isang illustration nga diyan. Let's say kunyari, ako kilala akong chef, tagaluto. Ikaw hindi ka naman kilala. Kunyari na lang, pares tayo
ng bigas, lutuan, kalan, tubig, parehas tayong magsasaing. No? Ako kaya, pag nagsaing ako, kilala ako, artista ako, kilala akong chef, magkano kaya mabebenta yung isang cup taasan ng kanin? Pag niluto ko, di ba, pwede ko ibenta ng 100, 200 pesos. Eh ikaw, hindi ka naman kilala, hindi ka sikat, eh bebenta mo yan, naku, baka hirap na hirap ka maibenta ng 10 piso yung kanin mo. Nakukuha ninyo? Kasi merong halaga na ako ang nagluto. At ngayon, dun sa negosyo natin na panlalamang, maja-justify mo dapat na bakit mo dinadagdagan ng presyo o ng halaga yung pagkakabili mo sa raw materials. So, pwede palang dagdagan mo ang presyo. Totoo kasi ganun ang business eh. Pero ma-justify mo bakit mo siya dinadagdagan. At ngayon, nagkakaroon ka ngayon ng profit dahil doon. Dahil nga katulad ng illustration ko kanina, ako yung nakakaalam ng information, dinadagdagan ko yung presyo. Ako yung nagpakapagod na bumili, ako yung humarap ng yung delikado yung lugar, no? Ako yung nainitan, ako yung nagbitbit, ako yung nagtesting kung gumagana maayos yung laptop. May dagdag effort doon, may dagdag value, may dagdag presyo. Kaya ngayon, nalalamangan ko, nadadagdagan ko. Nakukuha? O, thumbs up ha. Oh, 'di ba in-example natin 'yan nung nakaraang meeting natin, first meeting natin na naku, yung iba sa inyo na miss yung first meeting na 'yon. Oh, panoorin niyo rin sa Facebook ha, yung mga dapat tayo ay nasa Vision Pagnenegosyo na page at i-follow niyo rin ako, no? Okay, sandali si Refel Untal, nagtataas ka ba ng kamay? May gusto kang sabihin? O wala naman, nagta-thumbs up ka lang, naka-mute ka, Refel. Refel, nandun ka ba last yung first meeting natin? Naka-mute ka, naka-mute. Oh, hindi naman yata gusto magsalita ni Refel. Okay, ha? Ayos? Oh, sige, thumbs up. Now, entrepreneurs, a person who risks time and money to start and manage a business. O ito yung mga negosyante kasi nagsusugal ka, no? Nagsusugal ka ng iyong panahon at mga resources mo para ngayon mabantayan mo, maiayos mo yung negosyo. Oh, successfully filling a market need means you could make money for yourself and provide jobs for others. Yan ang negosyo. Merong pangangailangan ang mga tao at ikaw tinutugunan mo ang pangangailangan na yon at meron kang kinikita. Alam ninyo mga kabisyo, kaya sabi ko lamang no yung nakakaalam, nakakakita ng pangangailangan ng ibang tao. Kaya alam niyo sa simbahan, sabi ko, lamang yung nagsisimba eh. Kasi nandun maraming pangangailangan ang mga tao doon. Ako, makinig ka ng mga prayer request nila. Malalaman mo yung mga pangangailangan nila. Eh ikaw na negosyante, nakikita mo yung pangangailangan nila, doon ka nagkakaroon ng idea ano yung mga dapat nyong tugunan dahil magkakaroon kayo ng posibleng pagkakakitaan pag may nangangailangan sa inyo. Pag walang nangangailangan sa inyo, naku, mahirap kasing ibenta yung hindi pangangailangan. Kaya sinasabi natin dito, kaya yung mga tao bumibili ay kasi nangangailangan. Posible rin naman sa ngayon hindi niya kailangan, pero sa makalawa, sa future, kakailanganin niya yun. Kaya nire-ready niya. Kaya bumibili na siya. Tignan ninyo, no? 'Di ba, pansinin niyo sa mga mall, may discount. Eh, ikaw naman, hindi mo pa siya kailangan ngayon, pero sa future, next month, sa Christmas, kailangan mo yung mga Christmas decors, o bago magpasko, nagdi-discount na sila, nagse-sale na sila. Ikaw naman, bibili ka na kagad kasi gagamitin mo na after ilang months sa future, ha? O, may pangangailangan sa future. Kaya dapat malaman natin, maintindihan natin yung pangangailangan ng mga tao ngayon para ikaw ay makabenta. At ano pa, yung pangangailangan nila sa future, dapat malaman mo para ikaw ay makabenta. Yun, no? Thumbs up tayo dyan. Thumbs up tayo mga kabisyo. Yun. What is the right or correct business for you? Sandali Sa tingin nga, patingin nga ng mga tao natin dyan. Thumbs up, thumbs up. Sandali, magpi-picture nga tayo. Yun, no? Thumbs up, thumbs up. Mag-attendance muna tayo. Makita na yung Ma'am Cecil. Yun, good evening. Nandito yung aming uh, si Rona Sexy. Good evening, Rona Sexy. Good evening. Good evening, President Marlene Cortez. Okay, good evening, Frederick Ordonia. Ito si Sir Rick ito, no? Kasama natin to last Saturday.
Alessandra, good evening. Si Alex. Epifania Pelayo, good evening ulit. Ito, umatin na ito ng nakaraan. Si Ma'am Emma, good evening. Wow. Wow. Good evening sa ating lahat. Okay, ha? Okay. O, tutuloy na tayo ngayon. Ano ba yung tamang business o negosyo na dapat nating pasukin? What is the correct business for you? Sabi rito, para malaman mo, ma-analyze mo kung ano ang magandang pasukin mong negosyo. Number one, magtingin-tingin ka muna kasi may 10 raw na initial. Na ibig sabihin, gawin mo tong 10 na to, somehow magkakaroon ka na ng idea kung ano yung pwede mong pasuking negosyo. O, ayan initial. O, number one, tumingin ka sa mga palipaligid mo. No? Silip-silipin mo anong meron diyan sa kapaligiran mo. O sabi lang kanina nung client ko, kausap ko, alam mo, Doc, ang mga Pilipino kasi ganito eh. Nakita lang yung sari-sari store nung kapitbahay na kumikita. Kinabukasan, magtatayo na rin siya ng sari-sari store. O ganun ba yun? Nako, mahirap kasi baka parehas kayong sari-sari store. Nako, parehas nyo lang may pahirapan ng sarili ninyo. Dapat, sabi nga niya, dapat mag-isip talaga ng iba naman yung nakakakita o yung naghahanap ng negosyo. Hindi yung gaya-gaya lang o nakukuha yun ha. Kaya dapat titignan mo yung paligid mo. Ano yung pwedeng ibenta? Ano yung mga hindi pa binebenta roon na ngayon sa ibang lugar, sa ibang barangay, ay meron silang gano'n, no? O, di ba? Kunyari, may nagtitinda ng merienda rito sa amin. O, wag ka nang magtinda ng merienda, mahihirapan kayo. Iba naman ang isipin mo. Number two, SWOT o yung personal analysis mo rin patungkol sa sarili mo. Dapat alam mo yung strengths and weaknesses mo, no? Kasi nandiyan sa SWOT analysis 'yun eh. Yung SWOT, ang ibig sabihin niyan, strength, weaknesses, opportunities, tsaka threats. Anong kalakasan meron ka o ano namang kahinaan meron ka? Sa paligid mo, sa personal mo, sa sarili mo, anong meron pwedeng oportunidad doon at ano naman na yung pagbabanta. Kasi magtatayo ka kunyari ng isang negosyo, naku, nasa gilid ka pala ng ilog. Naku, baka dun, baka mahulog doon sa ilog yung negosyo mo. Yun yung mga threats. Pero maganda naman, baka meron ka opportunities kasi ibig sabihin, yun nga, yung ibang kabisyo natin, may asawa sila na nasa construction. Naku, edi ngayon sila ngayon nagtitinda ng mga pagkain dun sa mga katrabaho. Yan, opportunities. Ano naman yung mga weaknesses mo? Naku, kahinaan mo yan eh. Mainitin ang ulo mo. Naku, mahirapan ka magtinda. Ay, dapat baguhin mo yung sarili mo. O ano naman dun sa strengths mo, ano yung mga kakayanan mo? Madaldal ka. O, chismosa ka. Ibig sabihin, madali kang makipagkaibigan pala, edi ngayon, pwede kang magtinda-tinda sa mga kaibigan mo, madali kang makipagkaibigan. Alamin mo yan, ha? Number three, capitalization. Ano yung ibig sabihin ng kapital? Ang ibig sabihin nito, ano yung resources mo? Ano yung resources? Pera, properties, no? Skills, o mga kaibigan mo, mga karelasyon mo, kamag-anak. Kasi mga kapital yan eh. Ibig sabihin, lahat ng pwede mong resources na ipapasok mo, isasali mo sa negosyo mo. Mag-iisip ka na niyan. Halimbawa, meron kang 5 anak. Naku, edi 5 anak, sali mo sa negosyo mo. Isama mo sila, anak, ikaw ang taga-bili, ikaw naman taga-bantay, ikaw taga-pack, ikaw naman yung taga-deliver, o gano'n. Ibig sabihin, masasama mo sila sa pagnenegosyo. Okay yun. Pero sa ari-arian naman, meron kang mga lutuan, o meron kang garahe, maganda yung harap mo, yung lugar mo, dapat malaman mo yun, ha? Ano yung mga pwede mong isali, ipasok doon sa negosyo mo. Next, ano yung demand analysis number 4? Ibig sabihin, magmamasid ka ngayon sa lugar na kung saan mo itatayo, balak mo itayo negosyo mo, ano kaya ang mga pangangailangan dito ng tao? Maganda nga niya, nagtatanong-tanong ka. Yung iba niyan, naggagawa ng mga survey. Yung mga mayayaman, malalaking negosyo, gumagawa sila ng survey. Kasi dapat malaman mo ano yung pangangailangan dito sa lugar na kung saan mo itatayo. Dahil yun ang magandang ibenta. Next, number 5. Naku, ano yung mga supplies? Ibig sabihin, magtitinda ka o tatayo ka ang bakery. Kaya lang saan mo kukunin yung itlog, yung harina, yung asukal, yung gatas, yung mga pambalot, no? Yung mga lahat ng kakailanganin mo sa bakery mo. Kasi dapat maaaral mo yung presyo, no, nung supplies, yung cost mo.
baka naman sa malayong lugar pala kinukuha yung arena, ay ngayon tataas yung presyo ng iyong paninda. Dapat maintindihan mo yon. O kasi later on, malalaman mo rin kung magkano mo pepresyohan. Sino yung target na pagbebentahan mo. Kasi malalaman mo, ang taas pala ng presyo mo, naku, walang bibili. Pero masa pala yung titindahan mo, dapat mura mo yung presyo mo. Naku, ang galing nung, katulad nitong huling nakita akong bakery, hindi ko sabihin yung pangalan, pero ang galing nung bakery na to. Medyo tinaasan niya yung presyo niya. Yung mga Spanish bread niya, pandikoko, kasi ngayon, 5 pesos, 6 pesos yung tinda sa regular na bakery. Ito ginawa niya 10 pesos. Bakit? Kasi medyo social yung itsura niya. No? Tapos parang ang linis, no? Ang ganda, nandun nakikita. Tapos meron pa siyang mga drinks. May matcha pa nga siya, may iced coffee na siya tinitinda, different kinds of mga drinks. Kaya na-level up niya yung bakery. Hindi ganun kasosyal, katulad ng mga social na bakery. Pero nandoon siya sa presyuhan na, naku, mga average, above average, a little higher than average ng mga consumers. At ngayon, patok na patok siya. Ang dami niya ngayong branches. Nakikita ninyo, kasi naaral niya yung pangangailangan at naaral niya ngayon, yung supplies ng mga ititinda niya, dito niya makikita, makuha. Dapat, maintindihan natin yan. Number 6, ano naman yung competitive advantages mo? Ibig sabihin, kung aaralin mo yung negosyo mo, kumpara sa ibang posible mong maging kalaban sa negosyo, competitors, ano yung ilalamang mo sa kanila? Kasi dapat naiintindihan mo rin yung mga magiging kalaban mo. No? Inaaral mo rin. Nga, magtatayo ka ng bakery. Ngayon, kalaban mo, yung bakery na yan, may nakatayo na dyan. Pero yung ginawa niyang bakery, ang gagawin niya, gusto niya malinis, gusto niya medyo mataas ang presyo niya, at ngayon, ibang market naman siya. Ano ngayon competitive advantage niya? Naku, maganda yung pwesto niya kasi nandun sa corner kasi willing siyang magbayad ng mas mataas na upa. Ano pa? Nandoon siya, nagtayo siya ng mga, kunyari lang nagtayo siya ng mga tables, chairs, lamesa doon sa harap para yung gusto mo kumain, magmerienda, pwedeng makaupo doon. Yun, nagiging competitive advantage niya yun. Meron kang kakilalang politiko na ngayon, gusto niyang magpamerienda lagi, sa'yo kukuha. Yan, nagiging competitive advantage. Dapat meron tayong laging gano'n naiisip. Ano pa? Number 7, initial concerns, isipin mo yung family mo, yung mga kaibigan mo. Kasi mga kabisyo, gusto natin, kasama yung affiliates and neighbors, gusto nating ilista na ninyo database kung sino-sino ang mga posible nyong makatulong sa negosyo. Next, ilista ninyo yung mga posible nyong bentahan, no, sa pagnenegosyo. Naiintindihan ba tayo nun? Nakukuha ba? Nakukuha. Thumbs up nga, thumbs up. Dapat merong listahan ng kung sino yung mga dapat nating bentahan. Ito tong araw na to, bibili ito. Sa susunod na araw, hindi na to bibili. Dapat meron ka na naman ibang listahan ng posibleng bumili sa susunod na araw. Hanggang sa meron kang ito mga kapitbahay ko, hindi ko pa kilala yung iba rito, pero ililista ko dahil sa susunod na araw, pupuntahan ko to. Next week, yung mga kaibigan ng mga kaibigan ko. Next week naman, yung kabilang barangay. Dapat meron kang plano na ganun. Okay, number 9, technology. Dapat marunong tayong umintindi ng mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, yung mga technology katulad ng mga tinatawag na artificial intelligence, mga AI. Kasi sa pagnenegosyo, malaking tulong yung mga yan. Pati yung paggamit ng mga e-commerce, 'di ba? Yung mga bilihan ngayon na bentahan ngayon at i-deliver na lang no ng mga kung ano ng mga portal or mga sites diyan na pwedeng mag-deliver. Kasi technology 'yan, malaking tulong sa pagnenegosyo 'yan. Number 10, intindihin mo naman ngayon, ano ba yung passion mo? Ano yung hilig mo? Ano yung gusto mo? Ano yung mga likes mong gawin? Kasi sa totoo lang, magandang magnegosyo kung masaya ka sa mga ginagawa mo, binebenta mo. Para kunyari, nagtinda ka na bakery, masaya ka na. Pag hindi man nabenta yung tinapay mo, ikaw na lang kakain ng tinapay mo. Pero masaya kang nagbe-bake, no? Talagang masayang-masaya ka na gumagawa ng kung ano-anong mga decoration diyan, no? At ngayon parang hindi ka nagtatrabaho, para kang naglalaro. Alam niyo mga kabisyo, maganda ang pagnenegosyo kung talaga ang trato mo diyan parang hobby mo lang, parang laro lang. Ngayon hindi ka makakaramdam ng pagod kahit na
talagang physically pagod na pagod ka, pero yung emosyon mo ay nag-uumapaw sa saya. O nakukuha, 10 initial concerns, iisipin mo yung mga yan para malaman mo ano bang maganda at tamang negosyo na pasukin mo. Alamin mo yung kapaligiran mo, alamin mo yung mga kakayanan mo, alamin mo yung mga posibleng maitinda dahil sa mga supplies at sa pangangailangan. Naku, isipin mo yung mga magiging posible mong maging kalaban. Isipin mo yung mga posible mong bentahan. At ngayon, anong pwedeng maitulong ng technology mo? At dapat sa bandang huli, masaya ka, no? Meron kang passion, na i-enjoy mo yung pagnenegosyo. Okay? Thumbs up, thumbs up. Thumbs up tayo dyan. Ako, napakaganda. I hope natututo ha. Eto, ang sinasabi natin, dapat meron tayong business aquarium, no? Meron kang business aquarium. 'Di ba itinuro natin 'to nung nagkaroon tayo ng introduction na dapat meron kang maliit na negosyo muna. Subukan mo na ngayon, no? Huwag mo nang hintayin yung graduation natin. Thumbs up, nakukuha? Subukan mo na ngayon magtinda-tinda. No, hindi kailangan ng malaking puhunan. Hindi kailangan ng sobra-sobrang malaking puhunan o hintayin ninyo yung 5,000 na posibleng puhunan or less na makukuha. Sa halip ngayon pa lang meron kang mag-ipon ka, magkaroon ka ng 100 pesos, 500 pesos, maggawa ka na ng magtinda ka na ng mga mani, butong pakwan o kung anong pwede, no? Magtinda ka ng banana Q dahil meron kang dapat ang negosyo. Naaaral mo lahat yan, yung mga steps niyan, pagka ikaw ay nag-aaktwal. Kaya unti-unti yan. Sabi ko nga, initially rin, meron tayong posibleng 100 steps. Initial, ibig sabihin, paumpisang 100 na hakbang sa pagnenegosyo. Malalaman mo yung 100 na yan, unti-unti. Hindi mo maaaral kagad yan na kahit naka-attend ka ng 6 na lectures natin, mahirapan mong intindihin yan kung hindi ka nagsusubok na ng negosyo. Kaya dun sa 100 steps na yan, naku, pag nagsubok ka ng negosyo, kahit na 100 pesos lang ang puhunan mo, naku, baka mga 50 steps dun, maiintindihan mo na kagad eh. O sasampulan natin. O kunyari, meron kang 100 pesos. Doon sa 100 pesos, mag-iisip ka na, ano ang pwedeng produktong itinda? Paano makipagtawaran sa suppliers? Ngayon, paano ngayon makipag-usap sa posible mong bentahan? Sino ang mga posible mong bentahan? Paano mo ipe-present yung product mo, yung packaging? Paano mo siya pepresyuhan? Paano mo ngayon i-compute na ikaw ay kumita o hindi? Paano ka ngayon makakasingil dun sa binentahan mo? Paano ka ngayon magbebenta pa ulit? Naku, initial lang yan. Kita nyo na, 10 steps pa lang yan, plus halimbawa, gagawa ka ng report mo, kumita ka ba o hindi, ano yung magiging direksyon ng negosyo mo. 10 pa lang yan. Nagsubok ka ang puhunan mo 100 pesos lang. Di ang laking tulong na nun. Ngayon, naiintindihan mo na, ako ba ay masungit, ako ba ay palakaibigan, ako ba ay masaya sa ginagawa ko, ako ba ngayon ay pagod na pagod, ako ba ay kumita ba ako o hindi? Ibig sabihin, mali yung pagpresyo ko, mali yung pagkuha ko ng suppliers, no? Mali yung pag-canvas ko. Ano pa? Baka kukonti lang yung nabili ko, kukonti lang na ibenta ko. Kung marami-rami pala, naku, mas marami ang pwedeng kitain. Naaaral mo kagad yung mga yon sa halagang 100 pesos. Hindi kailangan malaki kagad ang puhunan. Nalugi ka sa 100 pesos, walang gustong bumili. No? Hirap na hirap kang makabenta. Ano ibig sabihin nun? Naku, baka kailangan baguhin mo yung produkto mo, baguhin mo yung sarili mo, attitude mo, at naku, baka marami ka pang dapat aralin. No, hindi ko sinasabing hindi ka dapat magnegosyo. Pwede pa rin kasi ang pagnenegosyo, mga kabisyo, skill yan kakayanan yan. No, kakayanan na naaaral. No, nakukuha ba 'yon? Skill or kakayanan yan ang pagnenegosyo na kahit sino pwedeng matutunan ang pagnenegosyo. Hindi kailangan mayaman, hindi kailangan college graduate o maraming natapos, hindi kailangan yung ikaw ay nag-empleyado, no? Hindi yung pamilya mo ay mayaman, hindi. Kahit sino pwedeng matutunan ang pagnenegosyo. Okay ba? Thumbs up. Basahin niyo to sa Filipino Mirror, na isa, ayan ang kapartner natin na media, no? Filipino Mirror. Nandiyan, meron tayong diorama, no? Yung business aquarium na article. At dito sa aquarium na to, maintindihan natin yung tinatawag na product life cycle o yung stages. Meron kang
Ang stages kasi niyan, meron yung ikaw ay introduction ng produkto mo, tapos meron kang growth, tumataas na yung benta mo, tapos meron kang maturity, naabot mo yung tuktok ng pagbebenta mo ng produkto mo, at pang-apat na stage, naku, unti-unti nagde-decline na yung produkto mo kasi maraming taong nakasubok na, nakabili na, naka-experience na, nakatry na, at ngayon kukonti na lang yung bebentahan mo. Kaya bumababa. Naturally, meron tayong tinatawag na ganyan, stages or product life cycle, no? Introduction, growth, tapos maturity, then decline. Kasi ganyan ang usual, 'di ba? Katulad ng kunyari, shawarma, introduction. Naku, ang dami, puro shawarma, shawarma, nag-grow. Tapos lahat ng tao, nag-mature na yung product mo, naka-experience na sila lahat ng shawarma, natikman na, naku, unti-unti, kaya nagsasarado na yung ibang mga nagtitinda ng shawarma. O, kasi yun, naturally, yun ang product life cycle stage. Nakukuha, marami tayong mga videos sa YouTube channel natin, Usapang Negosyo with Doc Bench. Naku, mag-subscribe kayo dyan, panoorin nyo. Nandiyan din yan, katulad ng Business Aquarium, dinidiscuss natin dyan. O, tapos, mag-subscribe, mag-like kayo, mag-follow kayo sa FB page natin na Bisyong Pagnenegosyo. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Nakikita natin. Okay tayo? Okay? Okay ba tayo? Wow! Thank you, thank you. Okay. Wow, si Mels. Mayroon pang pa-heart si Mels. Okay. Ano-ano yung mga posibleng mga activities natin, klase ng mga business activities? Number one, buy and sell. Ang ibig sabihin yan, may bibilihin kang produkto, bibili ka nito, dadagdagan mo, papatungan mo, para ibenta mo. O, hindi ka lang basta-basta nakapagpatong ng presyo. Yun ang mahirap kasi yung mga tao, alam nila, nanloloko ka lang. O, di ba? Kasi meron naman tao, alam ko kung saan mo binili yan eh. Tapos yung laki naman ng ipinatong mo. O, i-justify mo kung paano mo pinresyohan ng mataas. Or, meron naman, ang baba-baba naman ng ipinapatong, parang wala ka rin kikitain. Kasi marami ka pang gastusin ba, bukod doon sa presyo ng produktong binebenta mo, binili mo, ngayon marami ka pang mga kung ano-ano. Yung kuryente, hindi mo pala nailista. Ako, tumaas yung kuryente mo. Ngayon, malulugi ka pala. Kaya dapat matuto ka. Pero yan ang number one na activity, no, na pwede mong gawin. Meron kang buy and sell. O doon sa halagang 100 pesos, bumili ka ng pwede mong ibenta. Kunyari, bumili ka ng 10 pirasong ballpen, tigsa 10 piso. Subukan mong maibenta, no, ng 15 pesos. Try mo. At ngayon, yung 100 mo, naging 150 na. Okay ha? Next, anong klaseng sunod na activity? Produce and sell. Ibig sabihin naman, ito, gagawa ka ng produkto mo. Ibig sabihin, bibilin mo mga raw materials. No? Tapos, meron kang proseso na gagawin. O kunyari, cake. Bili ka ng mga harina, yun nga, itlog, no? Yung mga asukal. So, meron kang kung ano ng equipment para ngayon maging cake siya. Produce and sell. O yung tawag dito sa iba, manufacturing. Ano pa, number 3, pwede ka magparenta-renta. Mga properties mo, mga gadgets mo, ari-arian mo, no? Iparenta mo. Kahit kunyari yung mga damit-damit mo, yan, meron tayong ganyan kakilala. Kasi ang dami niyang gowns, no? Mga dress. Binili niya, ngayon, kesa ngayon mabulok lang, parentahan niya. Ngayon, kumikita siya. Or pwede nga niyang ibenta rin ulit or parentahan nga. Kaya ngayon, meron tayong pinuntahan yun sa Hong Kong, OFW din doon. Sabi niya, Doc, meron akong ganun, parentahan ng mga gowns. Kasi marami silang gowns sa pamilya. Kaya sinimulan niya rentahan ng gowns. O ano pa? Doon sa mga gadget-gadget, no? Yan, parentahan ninyo yan. Bumili ka ng magandang gadget, pero compute mo, ilang beses mo dapat parentahan ito at ngayon kikita ka. No? Yung mga ari-arian mo, yung bakanting lote mo, lupa mo, o yung gawing warehouse, gawing bagsakan yung bahay mo ng mga produkto, yan, magkakaroon ka ng rent income. Okay ba? Thumbs up ha? Next, ano pang pwedeng business activity na gagawin mo? Number 4, ito medyo complicated na to, franchising. Ibig sabihin, pwede mong paggamit yung pangalan ng business mo sa iba at yung kikita ka ron. No? Kikita ka. Kasi ginagamit nila yung pangalan mo. Kunyari, Jollibee. Ngayon, yung Jollibee, meron sila ngayon na ano, no? Meron silang kinikita doon sa paggamit ng pangalan na Jollibee. Okay, ha? Franchising ang tawag diyan, no?
Kung ikaw ay may maganda na ang negosyo mo, no? Pwede mo na ngayon i-branch out. Ibig sabihin, magtatayo ka rin ng sarili mo pang negosyo, pangalan mo gagamitin sa ibang lugar. Or pwede ring franchise. Tuturo mo sa kanila kung paano ginagawa yung produkto at ngayon ite-training mo sila at ngayon franchising gagamitin nila yung pangalan mo. Ngayon kumikita ka doon, ha? Okay, ano pa? Meron mga various industry classifications pa. Marami pang ibang klase ng pagnenegosyo. Ito lang muna ang pwede nating pag-aralan, 'no, kasi nag-uumpisa pa lang naman din tayo. Kasi iba-ibang klase, meron pa nga kumikita yung mga kunyari sa mga, ah, financial institutions kasi kumikita 'yan sa pera ng ibang tao o kaya naman mga insurance o kaya naman may mga pautang. 'Yan, may mga iba't ibang klase pa mga, industry, ha. Pero ito, ano ba yung mga puwede nating ibenta, 'no? Ano yung puwede nating i-market? Number one, goods. Number two, services. Number three, experience. Totoo. 'Di ba yung nagsa-samgyup-samgyup may experience ng luto-luto. Naku, ikaw na yung nagluto, nahirapan ka na magluto, nangamoy uso ka na, pero mas mataas pa ang presyo kaysa dun sa luto na. 'Di ba 'no, kukuha niyo. Next, ano pa? Person. Puwede ring ibenta yung person. Sa totoo lang, 'di ba 'no, nagbebenta ng person. Ibig sabihin yung mga ano yun, mga talents, mga gano'n yan. O yung iba nga nagbebenta ng laman loob. Pero, 'wag naman yun 'no, hindi naman yun ang ano, hindi tama 'no. Pero yung iba gano'n 'no, person binebenta. Ano pa? Places, mga lugar 'no, yan, totoo yan. Maganda yung lugar ninyo kasi sasamahan ng experience na papunta doon, maganda yung view 'no. Tapos, binebenta ngayon 'tong lugar na 'to, 'tong lupa na 'to. Naku, okey yan. Mga ayan, properties, yan din 'no. Kasi bukod sa mga magagandang view, meron kang mga ari-arian, 'yan binebenta 'yan, ha. Pati yung mga sasakyan binebenta. Ano pa? Uy, pati yung grupo, organizations binebenta rin ngayon 'no. Totoo, magtayo tayo ng maraming grupo tayo 'no, marami kunyari, meron tayong members na sa Vision Pagnenegosyo. Tayo ay ano na tayo, let's say, ang members na natin 100,000 tayo. Wow! Naku, puwede na nating ibenta 'yan 'no, gawing party list. Tapos ano pa, information. Puwede ka may alam ka, naku nabebenta talaga 'yan. Kaya alam niyo may mga bangko nga, o kaya manood kayo ng yung mga palabas sa TV, yung mga katulad ng Shark Tank, meron kayong magandang, idea, 'yan binebenta kasi idea, 'no? Meron kang magandang concept, business concept, meron kang information, puwede benta. Ngayon ibang mga tao gustong bilhin 'yan, naghahanap sila ng mga itatayo nilang negosyo. Ngayon meron kang idea, magandang concept ng negosyo, puwede mong ilapit 'yan. Sa bangko minsan bumibili sila ng ganyan or pauutangin ka ng bangko, malaking halaga para maitayo mo yung negosyo mo. 'Yan, mga kabisyo, ilan sa mga ideas 'yan. Meron pa events, 'no? Katulad nung iyan, pangatlo events. Kasi gagawa ka ng mga activities, mga events na kung saan, kikita ka. Kunyari magpa-concert ka diyan sa inyo. Ako naalala ko nung bata ako, nauso kasi 'di ba yung Betamax. Ang gagawin ko nun, magpapalabas ako Betamax dun sa mga kalaro ko. Ngayon sisingil ako ₱2, ₱2. Anong mangyari, kumikita ako, yung renta ko dun sa pelikula, ngayon nababawi ko. Plus may konting pambayad sa kuryente at ngayon may pangmeryenda na ako. Kasi hindi lahat may Betamax nung araw, ikaw lang may Betamax ka, di ngayon magparenta ka ngayon. Tuwang-tuwa ka pa ngayon napanood mo yung nanlibre, yung gusto mong mapanood. Yan mga events. Alam niyo mga kabisyo, naalala ko nung bata ako, tinuruan na ako ng nanay ko magtinda-tinda. Hindi ko man naintindihan ang totoong negosyo pa no'n, pero kahit papaano naintindihan ko 'yun na ganito. Sabi ng nanay ko, meron tayong isang bilao rito ng mga chichirya at mga candy. 'No, ibenta mo 'to sa mga kalaro mo. Kasi ano 'yun, bakasyon 'yun, para meron akong magawa, hindi ako mainip. Tuwang-tuwa naman ako kasi para nung naglalaro na tinda-tindahan, 'di ba gano'n yung mga bata, bahay-bahayan, tinda-tindahan, gano'n 'no. Ako tinda ako tapos sa gabi binibilang namin ng nanay ko kung magkano yung napagbentahan. Pinaliwanag nanay ko na ito yung pinambili natin ng produkto at ngayon may mga natira ka pang mga chichirya, naku yan ay kinita na natin. Sa atin na yan, kakainin na natin yan, libre. Kukuha ninyo. Kaya dapat tinuturuan na natin mga kabataan 'no, ng mga ganyan kung paano magnegosyo.
At ngayon, naintindihan ko, ganun palang ginawa sa akin ng nanay ko. Yung nanay ko, naku, sinasama ako niya sa Divisoria. Every Saturday, no, pumupunta kami diyan tuwing umaga. Tumitingin kami ng mga bargain-bargain ng mga paninda at ako tumutulong ako magbuhat. Tuwan-tuwa naman ako kasi mag-almusal kami sa Jollibee. Pero ang maganda nun, naintindihan ko. Tapos tulungan ko nanay ko, maniningil ako. Kasi pag maniningil ako dun sa mga binebenta niya, kumikita rin ako. Ayun pala, training na pala sa akin ng nanay ko yun. Sana mga kabisyo, ma-practice na natin yan. Ito yung tinatawag na deciding point. Ang ibig sabihin natin dito, meron kang business aquarium, mag-try ka ng magtinda. Malalaman mo kung pwede mong pasukin ang negosyo, anong pwede mong ibenta o hindi. Trial muna. May kakilala ako, naku, milyon-milyon kagad ang puhunan niya. Bili kagad siya, milyon-milyon na produkto. Kaya lang, after ilang months, nagsara na kasi nalugi. Kasi sayang yung trial niya, milyon-milyon kaagad. Dapat nasubukan mo muna ang trial mo, isang araw, 2 araw, 1 linggo, na ang binebenta mo ganito, at ngayon nalalaman mo, kumikita ka, ano yung mga pagkakamali, ano yung tamang ginawa mo, mga pagkukulang mo, at mga opportunities mo pa. Next, ang susunod niyan, kapag nalampasan mo yung trial period, susunod niyan, short term na. Ang ibig sabihin, hindi lang 1 linggo pala na experience mo. Naku, ilang buwan mo nang ginagawa, 3 buwan mo nang ginagawa, short term. Ang ibig sabihin niyan, kamustahin mo yung sarili mo sa loob ng 3 buwan. Masaya ka ba? Okay ba? Kaya pa ba? Kumikita ka ba talaga? O pagod na pagod ka lang pero wala kang kinikita? Now, titignan mo ngayon doon kung ikaw ay ipupush mo na ba yung negosyo mo o hindi. Ibig sabihin, talagang totohanan na pala ito. No? At ngayon, seryoso ka na. At ngayon, ano na ngayon yung mga dapat mong baguhin or changes sa sarili mo, sa attitude mo, sa pananaw mo sa buhay, mga dapat mong baguhin na karakter mo, ugali mo, paniniwala mo, yung pananalita mo, even sa pananamit mo, behaviors mo, ano mga dapat mong baguhin. Kailangan maging negosyante ang lahat ng mga iniisip, sinasabi, ginagawa mo, mga pananaw mo sa buhay, dapat isang negosyante. Kasi doon ka ngayon, masasabi mo sa sarili mo, negosyante ako at gagawin ko na ang mga ugali ng isang negosyante. Alam niyo, meron akong turo na ganyan na ang dami mong haharaping takot, pagbabago sa sarili mo kung ikaw ay gusto mong maging isang negosyante. Totoo yan. Nandyan yung ikaw ay aasar-asarin, lolokohin ng iba. Nandyan yung, aawayin ka pa ng mga kung sino-sinong kaibigan mo o kamag-anak mo. Mag-iisip sila ng mga impresyon sa'yo na basta makautang lang o makahingi. Marami kang magiging kagalit at talagang mahahamunin ang karakter mo. Posible ngang maging mag-isa ka sa buhay kasi sa totoo lang, haharap ka sa ibang tao, mag-isa ka lang. No, yan yung mga changes, no? Dapat maging ready ka sa ganyan. Thumbs up tayo diyan, mga kabisyo, thumbs up. Thumbs up. Now, tignan natin, no? Doc, kanina nabanggit mo capitalization. Ano yung capital? Capital can be held through financial assets or raised from debt or equity financing. Kasi ito definition ito sa accounting. Na kung gusto mo magkaroon ng kapital, ari-arian, pera, no, mga paninda, pwede kang mangutang or pwede mong ikaw ang mag-invest, ikaw ang maglagay ng pera, or hanap ka ng mga kapartners mo na naiipon mo yung pera, resources, para makahanap ka ng pwede mong ibenta. Or maghanap ka ng mga ari-arian, mga equipment, tools, no? Mga machineries na ngayon makakatulong ma-produce yung produkto nyo at kayo ay makakabenta. Para ngayon, magkaroon ng kita. So ano ibig sabihin? Ang kapital pala, sa definition, pwedeng kung tutuusin, pwedeng assets, ari-arian, cash, pwede yun, no? Ngayon, sa ibang definition, sa iba kasi sa economics, may tinatawag pa, human capital. Yung tao kasi capital din daw. Kasi pag marami kang tao, marami kang kakilala, yan, nadadagdag na capital. Pero sa accounting purpose natin, basta, ito na lang, simplehan na lang muna natin. Ito yung assets, cash, ari-arian, mga properties na nilalagay mo sa negosyo para ngayon makabenta ka at kikita ka.
O, nakukuha ha. Thumbs up tayo dyan ha. Thumbs up. O, kasi nandyan pa iba't ibang klase ng capital. May working capital, equity capital, debt capital. O, ang ibig sabihin lang yan, basta magkaroon ka muna ng maliit na puhunan, masubukan mo, at yung puhunan mo na yan, na naging produkto siya na pwedeng ibenta, at nung naibenta mo, bumalik ba yung puhunan mo at mas malaki pa. Kasi kung mas malaki na, yun ang income mo. Katulad ng mga Chinese accounting ang tawag namin dyan eh. Ngayong araw na to, meron kunyari ako, Chinese ako, meron akong 10,000 pesos. Bibili ako ngayon mga produkto, 10,000 pesos. Nasa na yung pera ko? Naku, wala na, lugi na ako. Pero nandoon pala sa produkto. E nung hapon, nung paggabi, nabenta ba yung mga produkto? Yung 10,000 ko na pera na naging produkto, nabenta buong maghapon, naging 15,000 pesos. Naku, makikita ko, magkano kinita ko? Naku, kanina maga 10,000, ngayon 15 na oh. Kita ako 5,000 oh, ganun no. Oh, ganun. Oh, ganun yung sa kapital kasi doon natin masusukat eh. Ito yung pinasok mo sa negosyo na ari-arian na pera at nung pagkatapos nung negosyo na yun, nung araw na yun o kung anumang period yan, eh lumaki, ibig sabihin, yung kapital mo nagkaroon na ng kita. Okay ha, sinusukat natin yan. O yan, iba-iba kasing definition ng kapital. O pero bakit natin kailangan ng kapital? Kasi syempre, number one, gusto natin magsimula ng negosyo. No? Number two naman, meron na tayong existing na negosyo. Gusto lang natin mas maipagpatuloy-tuloy pa yung negosyo. O kaya naman, meron kang existing na negosyo, ay gusto mo pang palakihin. Katulad ng isang kabisyo natin dati, hindi ko lang alam kung anong batch, pero nai-vlog natin yan eh. Panoorin nyo sa FB page natin. No? Meron tayong, Doc, kasi nung una, ito lang po ang negosyo ko. Pero nung natulungan ako ng bisyong pagnenegosyo, meron na akong tindang mga gulay, no, mga karne. Kaya lumaki ngayon yung negosyo ko. Kasi dati sari-sari store, ito lang po ang naititinda ko eh. Pero ngayon, dumoble na. Meron na siyang mga wet sections. Naks na, different sections na eh. Ito yung mga dry, ito yung wet. Naks na. Ang ganda na ng business niya. Kaya ang ganda nun, may expansion na siya. Kaya kailangan ng kapital. Pwede rin yan mga kabisyo, pag gumawa kayo ng business plan, kung meron kayong existing na business, pwede rin gawin yung ganon, ha? Na, Doc, meron akong expansion, ha? Kasi may existing na ako. Gusto ko lang madagdagan pa. Yung iba naman, Doc, gusto ko naman frozen products, dadagdag ko sa sari-sari store ko. Pwede rin ganon, ha? Number four, restructuring. Kailangan ng kapital kasi, ito medyo ano naman na to, no? Kasi Doc, kailangan nating kapital para maiayos namin kasi meron akong kapartner na mas malaki ang puhunan niya. Kaya lang gusto ko dagdagan ng puhunan ko para magparehas kami. O kaya lang medyo mahirap na yan, ha? Huwag ka munang pumasok sa mga partnership. Kasi maganda, ikaw muna mag-isa matuto mag-aral at baka maloko ka ng iba. Number five, kailangan mo ng kapital kasi deficient ka. Meron kang negosyo ngayon, kulang ka lang talaga sa kapital, kapos na kapos ka lang, pwede ngayon makahingi ng additional capital or maghanap ka ng additional capital. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Tingnan nyo. What business can we put up, no? Na ngayon, pwedeng with resources o kaya naman wala kang cash. O sa totoo lang, makaka-put up ka ng business mo nang wala tayong cash. Kasi meron kang mga ibang ari-arian. O kaya naman yung looks, naks na itsura mo pa lang, pwede mo nang ipang business. O pwede rin yun. Kasi mga kabisyo, pwede ka naman magtayo ng negosyo na napakalit lang ng cash mo or wala kang ang cash. Kasi pwede namang umpisan mo muna sa service-servisyo. 'Di ba? Kunyari, marunong ka munang magmasahe. O di yun, hanggang sa magkaroon ka ng cash. Hanggang sa later on, yung masahe mo, kukuha ka na ng pwesto, na magbabayad na, may upahan ka na, meron ka ng may ibang mga therapist ka na nababayaran din. O di ganun, nakakapagmasa-masahe na, kumikita na. Pero, ang lahat ng negosyo nag-umpisa sa napakaliit na puhunan. No, lahat ng malalaking negosyo. At may mga negosyo nga sa totoo lang, temporary, walang cash. Pero meron siya kunyari internet, no, nagbayad din siya. Pero meron naman kasi talagang yun nga, yung alam ba nasa seminar ako, wala akong ang punan ko lang doon laway. O kasi lahat ng magbabayad naman doon, attendees nagbabayad. Meron kami ngayong makokolekta. Yun ang pangbayad namin sa venue, sa food, at sa mga speakers, di ba? Number two,
Kung wala kang puhunan, wala kang cash, no, pero pwede mong gawin, magkaroon ka ng mga network or pumasok kayo sa partnership kasi merong strength in numbers. Ibig sabihin yan, pwede mong, yung partner mo, siya ang magpupuhunan ang pera. Ikaw naman ngayon, ang gagawin mo ngayon, meron kang idea at ngayon meron kang mga network, meron kang pwedeng bentahan, kakilala mo. O kasi karugtong din yan, number 3, wala kang pera, pero may ka-partner ka, pero mag-offer ka ng services. Ikaw yung magmamanage. O kaya naman, hindi naman partnership, pero ngayon kumikita ka kasi sabi mo dun sa mayaman, ako ho magbabantay ng mga ano nyo, ari-arian ninyo, kaya ngayon bayayaran ninyo ako. Yan, ganda yan. Ha? Meron kang kakayanan. Kaya dapat natututo. Alam mo ang mga kakayanan mo sa buhay mo. Number 4, meron kang communication skills. Kaya mo yung makipag-usap-usap kasi pwede kang maging middleman. O kaya mag-refer-refer ka ng negosyo ng iba, kikita ka. Katulad ng mga kasama, kakilala ko, no? Nag-ahente sila ng bahay at lupa sa mga kapitbahay. At ngayon, hindi naman sila licensed na broker o nasa real estate, pero kumikita rin sila kasi inaahente nila yung mga alam nilang for sale na bahay at lupa. So, marunong sila makipag-usap. Number 5, naku, hanap ka ng mga investors na grupo ng mga people na ikaw meron kang idea, katulad na nabanggit ko kanina. Pwede mong ibenta sa kanila yung idea mo. Kaya ang gagawin mo lang, gawa ka lang ng gawa ng business concept. Thumbs up tayo dyan, thumbs up. Number 6, pwede kayo mag-put up ng mga co-op o kaya naman pagsamasamahin mo yung mga paninda ng mga kakilala mo. Parang ikaw, Shopee ka ngayon o kaya Lazada ka. Ngayon, gawa ka ng FB page, pwede mong ibenta doon lahat ng mga kakilala mo, mga products nila. FB page. O number 7, be a stockist o distribution area. Yung bahay mo, yung bakante mong lote, pwede dyan nga ibabagsak yung mga ibang produkto ng iba. Oy, may kabisyo tayo ha. O mga kabisyo, batch 13. Yung bakanting area niya sa bahay niya, nandoon bagsakan ng mga produkto ng mga kabisyo. Kausapin nyo yan, sila President Mildred o kay Vice President Jeremy. Malaman ninyo, pwede kayo magtinda doon. No? Anong arrangement nila ron? Kasi bagsakan nila ng produkto. Number 8, pwede kayong pumasok sa consignment. Ano ba ibig sabihin ng consignment? Ang consignment, kukuha ka ng produkto ng ibang mga negosyo at hindi mo pa kailangan bayaran. Kasi pagkakatiwala nila sa yung produkto, pero pag nakabenta ka, that's the time ibabayad mo sa kanila yung mga napagbentahan mo. Pero kumikita ka na. Kita nyo na, wala tayong puhunan dyan. Consignment. O number 9, ano pa? Wala kang puhunan ha. O di pero may mga asset ka na pwede mong parentahan or leasing. No, paupahan. No? At later on, maibenta mo, leasing. Pwedeng damit, ibenta, sapatos, parentahan mo, gadget, no? Kahit nga mga gamit sa kusina, sa bahay, nako, kaysa hiram-hiramin lang yan, masisira pa, parentahan mo. No? Meron kang barena, martilyo, lagari, parentahan mo na lang. No? Ano ba naman yun? Di kikita ka rin. Nakatulong ka rin sa kapitbahay mo. Number 10 nga, yung franchising, katulad na nabanggit natin kanina, uy, kumausap ka ng magandang mga negosyo, kumikita. Kasi ngayon, pwede mo ngayong ibenta sa iba yun, yung pangalan na yun. Kausapin mo syempre may-ari, tapos ngayon kikita ka, naging ahente ka rin. Or meron ka ng sikat na negosyo mo ngayon, pwede mong ibenta, yung ay pahiram, paggamit yung pangalan mo, at ngayon kumikita ka franchising. Ako, ganda yan ha. O, gandang mga negosyo. Ano pa? Wala kang negosyo, wala ka pang kapital ngayon, o mangutang ka sa bangko. O kaya naman yung tinatawag na France. Ito, galing kay Mr. Go ito, yung friends, relatives, affiliates, neighbors, tsaka S, Shota. Yan ibig sabihin ng France eh. Ano ibig sabihin yan? Ako, mag-ipon ka na ng mga posible mong mahiraman or makasosyo mo sa pagnenegosyo. Make sure babayaran mo lang, ha? Ano pa? Number 12, pwede kang maghanap ng mga donors o yung mga grants. Maraming ganyan. Nako, sa Vision Pagnenegosyo sa BVG Foundation, huwag kang sumali doon kasi walang donors doon. Walang donation doon. Wala kang mapapala. Ay, nandiyan pala si Vice President Jeremy, nakita ko. Okay, nandiyan din sino pa ba? Okay. Okay. Talagang dito si President eh. Si Elizabeth Rojo yan, nandiyan, no? Elizabeth Rojo, mga kabisyo natin yan. Okay, hanap ka ng mga donor-donor, no? O, next, number 13.
Alam mo kung maiintindihan mo yung financial management, naku, magkakapera ka diyan sa totoo lang. Hawakan mo yung pera ng ibang tao. Tapos, magkakaroon ka ng kapital. 'Di ba, no? Tapos ngayon, kikita sila kasi pinahawak nila sa yung pera mo. Ikaw naman, ininegosyo mo yung pera nila. Kikita ka, plus bayaran mo ngayon yung mga nagpahawak sa ng pera, plus interest. O yan, ganyan ang ginagawa ng ibang mga companies. Sa totoo lang, yung mga insurance, hahawakan nila yung pera natin. Tapos ininegosyo nila yon. At ngayon, pag kinuha mo na yung pera mo, sa takdang panahon, may kinita na. Kasi nainegosyo na nila yon. Katulad ng bangko, ganun din yun yung sa bangko. Diba, magdedeposito ka, pero hinawakan nila yung pera mo at ngayon magbabangko ka, ininegosyo nila yung dineposito mo. Oh. Number 14, yan, power of liabilities. Pwede ka ngayong mangutang kasi pang negosyo. Mga kabisyo, huwag kang mangungutang dahil meron kang luho or meron kang gastusin, no? Meron kang party, no, na gagawin or piyesta. Pwede kang mangutang sa totoo lang kung mas kikita yung pera na gagamitin mo dahil sa utang. O, kunyari ganito, ako sa credit card ko, sabi ng credit card ko, Benjamin Ganapin, pwede kang mangutang ng kunyari na lang 100,000 pesos. Ang interest ay 9%, no? 9% lang, no? Ngayon, pag i-business ko yung 100,000, no, nilagay ko sa insurance, kikita ko 20%. Di uutangin ko na yun kasi mas malaki yung kikitain ko kesa doon sa ibabayad kong interest. Nakukuha, edi kumita pa ako ng 11%. Edi maganda, yan yung power of liabilities. Wala kang puhunan, mangutang ka, pero make sure no mabayaran mo talaga. Ganyan ang ginagawa rin ng mga bangko, no? Naggagawa sila ng mga time deposit. Ang lumalabas nun parang inuutang nila sa mga depositors yung pera. Pero willing silang magbayad ng interest na mas malaki. Kasi sa totoo lang naman, pambibili nila yun ng ari-arian eh. Bibili sila ng lupa, patayuan nila ng kondo. Naku, nagta times 20, times 30 na yung pera nila. Ikaw, ang kikitain mo lang, napakaliit lang na percentage. Pero yan yung power of liabilities. Kung wala kang puhunan, number 15, naku, pwede kang mag-pray ka na lang, mag-pray na magkaroon ng himala, ng miracle. Kaya sumali ka kay Kuya Will, no? Sa will to win. No? Will to win na ito, eh. No? Baka magkaroon ka ng puhunan. Okay, thumbs up tayo dyan, thumbs up. Kung walang puhunan, ang mga solusyon niyan, magsimula ka ng maliit. Sabi ko nga, hindi kailangan ng milyon kagad. 100 pesos, 500 pesos, simulan mo na. Or hanap ka ng puhunan sa ibang tao. Kasi ikaw, ang puhunan mo, yung goodwill, yung character mo, yung ugali mo. Or number 3, service ang i-offer mo. I-manage mo yung kapital ng ibang tao, yung pera ng ibang tao. Or sumali ka sa mga partnership, or manood ka yung Shark Tank, baka pwede kang magbigay ng idea, ng concept, pwede mong ibenta sa iba. Ano pa? Yung other forms, ito, mga mutual fund ito. Katulad ng mga kababayan natin, mga magsasaka, wala silang puhunan, pero ang gagawin nila, kakausap sila ng mga tao na posible ngayong magpondo ng mga itatanim nila. Tapos pag kumita na, nagkaroon na ng bunga itatanim nila, yun ipambabayad nila, ay aani na nila, babayalik na nila yung puhunan hiniram nila, plus kumita na yung nagpahiram sa kanila. No, kunyari yan, palay, no? Ganun yun, bibigyan din sila ng bigas. Pwede mo bang ibenta ang ownership ng business para magkapera ka? Totoo yun, katulad nga ng sinabi ko, may idea ka, ibenta mo yung idea na yun. Or makipag-partner ka. Kaya lang mga kabisyo, kung alam mong kumikita ang negosyo mo, ibebenta mo pa ba sa iba? O ikaw na lang ang maghahanap ng mapaghihiraman, mautangan o ng pondo para maging kapital at lahat ng kikitain ay sa'yo mapupunta. Kaya yan ang question yan. May maganda kang idea, ibebenta mo ba sa iba or hindi? Kasi form ng capitalization yan eh. Kung gusto mo, ikaw lang ang may-ari lahat or gusto mo may kapartner ka. Pag ikaw lang may-ari ng lahat ng kikitain sa'yo. Pero kung malulugi naman yan, lahat ng lugi sa'yo. Pero kung ikaw ay may partner, hati kayo sa kikitain. Pero kung malulugi naman yan, hati din kayo. O nakukuha ba yan? Thumbs up nga. Magandang konsepto yan, ha? O mag-isip kayo ngayon yan, ha? Kung hahanap ka ba ng kasosyo o hindi. O, sino ang may sugal? Okay. Next.
Dapat sa bisyong pagninegosyo, wag lang puro usyoso. Magnegosyo tayo, maghanap tayo ng right affiliations, mga sasalihan, mga sasamahan. Hindi lang basta-basta mga marites ang sasamahan natin. Si Marites, si Marisol, at kung sino-sino pa. Dapat maintindihan mo yung sasalihan mong mga groups. No, sumali-sali ka sa mga grupo-grupo, no? At yung tamang grupo ang salihan mo, no? Pwede kang sumali mga religious groups. Yan, maganda yan sa simbahan, matuto ka kasi may mga leaders diyan, may mga negosyo rin diyan, tumutulong sila sa mga kapatiran nila. Maganda yan. Number two, oy, kung wala pa kayong religious group, oy, sumama kayo sa church namin. Naks na, advertisement. Sana nandito si pastor, no? Dito ako nagsisimba sa Victory. Oh, VCF dito sa SM Santa Mesa, Center Point. 11 a.m. ako nagsisimba dyan. Pag pumunta kayo dyan, sabihan niyo ako, makita tayo dyan, ako ililibre ko kayo ng lunch. So, ayan. Okay ha, religious group. Next, professional networks. Kasi mga kabisyo, dapat napapaligiran nga tayo ng mga profesional, ng mga matatalino, mga galing. Kung di ka magaling, sumama ka sa mga magagaling. Para ngayon matuto tayo, ha? Hindi ka na nga magaling, sasamahan mo pa yung mga hindi magagaling. Di pare-parehas lang, wala tayong ikauunlad doon. Next, mga partners, tamang partners sa paghahanap buhay. Next, governments. Sumali rin tayo doon sa mga projects, mga governments. Kasi may pera dyan, may pondo dyan. Natututo tayo ng mga leadership skills dyan, leadership skills, managerial skills, no? At project ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi tayo gagastos. Yung iba ang gumagastos, yung politiko, leaders natin para sa atin. Ano pa? Matuto tayo, ito mga complementing products. Ibig sabihin, may paninda ka na, kunyari, yung pagkain. Hanap ka ngayon ng kapartner mo na nagtitinda ng inumin, pantulak. O, di ba? Ano yun? Nagkakatulungan kayo. Okay, yung right affiliations, you have mag-isip na, think na tayo, mag-umpisa na mag-isip-isip. Ano yung mga opportunities na pwede natin pasukin sa pagnenegosyo? Subok-subok na, test the waters. Hindi kailangan malaking puhunan, hindi kailangan tapusin tong mga lectures na to, salip ngayon pa lang mag-umpisa na. At tignan mo, aralin mo yung sarili mo, paano mo ba hinahandle ang mga pagsubok, yung mga failures, yung mga pagkabigo mo o talo mo sa buhay. Bakit? Yan ang magtuturo sa iyo na babangon ka sa pagnenegosyo, may experience ang mga pagsubok pero kayang malampasan at yan ang magbabago sa iyo na ngayon mas magiging better person ka at kakayanin mo ang mga pagsubok ng pagnenegosyo. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Magsimula ang pagbibisyong pagnenegosyo. No, thank you, Maylene. Thank you, Rona Sexy, Emma, Ordonia, Marie Chris, Altea. Thank you. Iba, gising pa ba? Si Jeremy, thank you. Magsimula na. Ano yung mga skills mo, kakayanan mo? Mag-isip-isip na. Ano yung kapasidad? Ano yung mga ari-arian na pwede? Next, mag-isip-isip na kung sino mga posible mong kausapin, bentahan, no? Market. Ibig sabihin, saan ang demand, anong pangangailangan, anong hinahanap nila, sino-sino yung mga yan, marami ba yan, kaya ba natin bentahan yan? Next, yung operations mo. Medyo challenge mo na yung sarili mo. Imagine ka na, no? Kung ganito ang bebenta ko, saan ako bibili niyan? Kasi operations yun, no? Paano ko bibilin yung mga yun? Paano ko ngayon maibebenta? Babantayan ko yung negosyo ko. At ngayon, magkano ang presyo? Magkano ang idadagdag ko? Kita? Ngayon, kaya ko bang ulit-ulitin ito? Next, yung management skill mo. Titignan mo na ngayon. Kaya ko na yung mga reports, kaya ko mag-compute, kaya ko makipagkaibigan, kaya ko ngayon doon sa mga hindi kakilala, makipag-usap. At ngayon yung management, kung meron akong magiging tao, paano ko siya i-handle, paano ko kakausapin, papagalitan, tuturuan. No? Ano yung mga trainings na pwede mong gawin sa sarili mo at sa mga magiging tauhan mo. Okay ba? Next, mag-isip ka na. Ano ba ang plano mo? Ano ba ang pangarap mo? Ano yung vision mo? Kaya ngayong araw na to mga kabisyo, mag-isip-isip na. Ano bang gusto mong tahakin sa buhay mo? Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung quality of life na gusto mo? No? Dahil yun ang magiging direction mo. Yun ang gusto mong tahakin.
araw-araw natututo ka sa pagnenegosyo, unti-unti lumalapit ka ng lumalapit sa pangarap mo, dun sa gusto mong vision or dream mo. Okay ba mga kabisyo ha? Araw-araw, you become a better person closer to your dream or your vision. Araw-araw may plano tayong manalo sa laban natin araw-araw. Yung mga small wins natin, everyday, maliliit na panalo, yan ang magdadala sa atin unti-unti dun sa pangarap natin. Okay, so what's next? Isip-isip na anong posibleng maging produkto. Basahin ang libro, Bisyong Pagnenegosyo. O yan ha, nandyan tayo ngayon, no? Nandito sa, anong page na yan? Nandito sa page 21. Page 21. At meron dito sa Bisyong Pagnenegosyo book, tulad ng page 22, may mga additional na babasahin tungkol dito. Ang ganda ng mga katuruan sa pagnenegosyo. Meron dyan, karagdagang kaalaman. Alamin kung nakakatulong ba talaga ang isang gastos para sa paglago ng negosyo. Cost-benefit analysis. Ganda yun, ano? Next, number 2 naman, iisip-isip na tayo ng business plan preparation natin. Nasa libro, mababasa ninyo kung anong business plan ang hihingin namin. Kaya ine-encourage ko na kayo, basahin ninyo ang libro. Hindi ko sasabihin kung anong page para makita nyo na, mabrowse na ninyo yung libro. Pero gagawa kayo ng business plan. Number 3, isip-isip na kung paano natin i-market yung produkto, sino mga pagbebentahan. Again, magsubok na nga, test the waters na, magsubok na magtinda-tinda. Unti-unti na natin alamin yung mga kakayanan, skills natin. At number 5, ipanalangin na natin na magkaroon tayo ng puhunan. Panalangin natin magkaroon tayo ng mga big heart investors or mga angel investors. Big heart investors, ano ibig sabihin nito or mga angel investors? Posible tayong matulungan ng puhunan. 5,000 to 10,000, pwede rin. Or less than pa nga eh. Less than. Parang baliktad yumabang pa or less than pa nga. Kasi pwede namang mas maliit. Basta matulungan lang tayo. Sabi ko nga, kahit wala naman tayong makuhang puhunan eh. Di ba? Thumbs up nga. Kahit walang puhunan, di ba? Di ba, no? Uy, parang walang nag-thumbs up. Kahit walang puhunan. Kumbaga, natuto lang tayo ngayon, no? Panalo na. I hope nakukuha ninyo yung lesson natin ngayon, ha? No, nakukuha, ha? Okay ba tayo, ha? I hope, ha? Panalo na tayo ngayon. Sabi ko sa inyo, ha? Kahit wala ng puhunan. Says Madam C, paki-check nga, paki-screenshot yung mga nag-thumbs up. Ibig sabihin, kahit wala daw silang puhunan, okay naman. Di ba, no? Ayos? Kitang-kita yung mga nag-thumbs up. Parang yung huling sinabi ko, si Rona Sexy na lang nag-thumbs up pa. Okay. Paano ba magkakaroon nito? Sabi ko nga, mag-perfect attendance at darating ang time, no, ay magpasa kayo ng business plan. Plus, baka i-interviewin kayo. Meron na ako nakausap na donor, no, ang gusto niya, makausap niya yung bibigyan niya ng capital. Ayan pag napili kayo nun, kakausapin niya, i-interviewin niya kayo. Actually, tatlo na yun tatlo na yung kakausapin at tatlo yung posible niyang bigyan, no? Yung business plan, babasahin niya at i-interviewin niya kayo. Posibleng ano yung business mo. Ito, pwede kasi sabihin ng donor, tulong ko yan, bigay ko yan. Di okay. O kaya naman sabihin ng donor, hindi, gusto ko pahiram lang to kasi gusto ko after 3 months, mag-report ka sa akin o after 1 month, at ngayon, balitaan mo ako at kung pwede mo ibalik sa akin yung pinahiram ko. Pwede sabihin ng donor yun. Totoo yun. Kasi gusto ko lang yan tulungan na ma-start mo at ngayon maging seryoso ka, ibalik mo sa kanya. Hindi yung parang fly by night ko, nanloloko ka lang. Nakukuha ba ako ron ha? Thumbs up. O kaya naman partnership tayo. Bakit? Kunyari, Dok, kailangan kong punan 10,000. Sige, 5,000 sa'yo, 5,000 sa akin. Ganun, no? Tatayo natin negosyo mo. Yan, partnership. Okay? Sige. Sa business plan, mag-iisip ka ng produkto mo, yung kapital mo kung paano, no? Yung kapital at yung posible mo ang market, no? Location, saan mo posibleng itayo ang negosyo mo, sino ang magiging target mo, anong meron doon, no? Okay, tapos yung suppliers, saan mo kukunin yan, yung mga paninda mo,
at syempre yung selling mo kung paano mo talaga maibebenta. Thumbs up, thumbs up. Pasalamatan natin. Syempre, katuwang natin dito, Rotary Club of Quirino at Rotary Club of Cosmopolitan Cubao at syempre ang Rotary Club of Marikina North. Yan na! O, tapos, ready na sa business plan, gagawa rin kayo ng financial statements. Ito yung mga laman ng business plan. Kasama dyan yung financial statements. Okay, thumbs up, thumbs up. Siyempre, ang susunod nating seminar, ngayon, October 14, October 21, next Monday, ang title natin yan, Makabento, Makabenta. Susunod niya, Mobile Legends. Picturean na ninyo yung ating schedule. Sabi ni Mels, nagtinda naman daw siya at nakabenta siya. Wow, yung binili niyang towel, nabili niya ng 200 at ngayon nabenta niya ng 300. O, kita nyo na nakatry na. E di, meron ka ng skill. Ngayon, tignan mo kung mauulit-ulit mo yan, ha? O, yung si Mels, ha? At ngayon, ano pa yung posible mong ibenta? O, kaya ang schedule natin, Noted, Doc. ang target natin, November 18 matapos lahat ng lectures. Tapos November 19 hanggang November 22, mai-submit ninyo yung business plan. Dahil November 22 hanggang November 28, makausap namin yung donors at makausap kayo ng donors para November 29, alam na natin. Guys, hindi man kayo matanggap, ay hindi man kayo mabigyan ng puhunan, I hope wag sasama, no? Wag sasama ang loob, no? Sana nga ay mabigyan kayo. Pero kung hindi, wag sasama ang loob. Okay ba yun? Kasi sa November 30, punta pa rin kayo kung hindi kayo mabibigyan ng puhunan. Kasi masaya naman yung Christmas party na rin natin yon at graduation day ninyo. Wala mang pera na matanggap, meron mo kayong certificate din na makukuha at makapagpa-picture kayo sa akin. Okay ba? I-stop share ko na muna. Ha? Okay ba? Hindi. Ano ba yung... Okay tayo? Thumbs up tayo dyan. Thumbs up guys, thumbs up. Okay ha? Yun, pasalamatan natin yung mga sponsors na yan. Siyempre. Okay, let me see the faces please. Faces. Faces para mapag-picture tayo. Next one ha. Yun o. Patingin ng mga muka para sa ating attendance.